sardinas, grocery, o kalahating kaban ng bigas ang kapalit ng tilapia ni Bernalyn. Iyan ang usapan at chismis noon sa lugar nila sa panahon ng COVID. Ang hirap ng buhay noon, kaya hindi natin masasabing mali ang gawin ng lahat para lang may makain ang pamilya. Ito ang crime story ng buhay ni Bernalyn Martin at Gregorio Martin o Greg kung tawagin sa bandang Cabanatuan City sa isang lugar sa syudad taong 2020, panahon na medyo humuhupa na ang COVID pandemic matapos ang mahigpit na lockdown sa Cabanatuan City. Marami pa rin ang dumaranas ng gutom at kakulangan sa pera. Sa gitna ng sitwasyong ito, nakilala ang mag-asawang Gregorio Greg Martin, isang tubero na gumagawa at nag-aayos ng gripo at poso, at ang asawa niyang si Bernalyn Martin na paminsan-minsang naglalabas sa kapitbahay at nagtitinda ng isda sa palengke. Dahil sa hirap ng buhay noon, naging normal ang palitan ng gamit kaysa pera. Kahit sardinas o grocery lang o kalahating kaban ng bigas, ibibigay na ang isda para may makain. Pero sa halip na gumaan ang buhay nila sa ganitong kalakaran, mas lalo pang gumulo ang pagsasama ng mag-asawa. Nagsimulang kumalat ang mga bulungan. Si Bernalyn daw ay nagpapagamit sa ibang lalaki para lang makaraos. May ka-text daw ito gabi-gabi. At kapag hindi kasama ang kanilang anak, saan daw ito nagpupunta? Sa una, pinalampas ni Greg ang lahat hanggang sa makumpirma niya ang tunay na ginagawa ng asawa dahil na rin sa mga grocery na iniuuwi nito. Mula sa gutom na uwi sa pandaraya at mula sa selos na uwi sa pagpatay. Dahil ang babae, nasabi nila, ay nagpagamit lang naman sa ibang lalaki para may maipakain sa pamilya, ay natagpo ang wala ng buhay sa sariling tahanan. At ang salarin, ayon sa pulisya, ang asawa niyang si Greg Martin. Pero bago umabot sa trahedyang ito, tingnan natin mga kaibigan kung paano nagsimula ang buhay nilang dalawa. Si Greg at Bernalyn ay parehong lumaki sa magkatabing lugar sa Cabanatuan. Dahil malapit lang ang tirahan, madaling nagkakilala ang dalawa. Si Greg, tahimik, masipag, at kilalang tubero sa lugar. Si Bernalyn naman ay palabati, mabilis makagaan ang loob ng mga tao, at madalas napapansin dahil sa ganda niya. Maganda ang simula nila, naging magkasintahan, at dahil sa matinding pagmamahal ni Greg, hindi nagtagal ay nagpasya silang magpakasal. Simple lang ang kasalan, konting handa, ilang kamag-anak, at pangakong bubuo sila ng isang masayang pamilya. Pero hindi lahat masaya para sa kanila. Bago pa sila ikinasal, alam na ng mga tao ang reputasyon ni Bernalyn. May naging boyfriend na naman daw, sabi ng iba. Kahit sinong manligaw, pinapatulan, bulong pa ng ilan. Sa kabataang edad pa lang ni Berna, marami na raw nakarelasyon. At kahit si Greg mismo, narinig na niya ang mga kwento. Pero pinili niyang maniwala sa pagmamahal kaysa sa chismis. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ang mga lumang kasalanan at nakaraan ay unti-unting nagbalik, at ang dating pangangalon niya sa nakaraan ay tila nagpatuloy kahit may anak na sila. Sabi nga nila, ang ahas kahit magpalit ng balat ay ahas pa rin. Ang mga investigador ay may nakuhang pahayag na nakikita raw nila si Bernalyn na may kausap na isang lalaki malapit sa palengke. Nakangiti, nagkukuwentuhan, at minsan pa nga ay sumasama sa motor nito. May nagsabi rin na may ka-text ito gabi-gabi na hindi alam ni Greg kung sino. Habang lumalalim ang pagsisiyasat, nadiskubre ng mga pulis na ilang beses nang nagkakaaway ang mag-asawa dahil sa pera at selos. Si Greg, gustong ayusin ang pamilya. Si Bernalyn naman ay tila may iba ng pinaglalaanan ng oras. Sa gabing nangyari ang krimen, ayon sa isang testigo, narinig nitong may babae na umiiyak at nagmamakaawa. Maya-maya ay biglang tumahimik ang paligid, at simula noon ay hindi na muling nakita si Bernalyn na buhay. At sa investigasyon ng pulisya, dito na pumasok ang pangalan ng isang lalaki, si June o June Macanas, isang tricycle driver na nasa abroad ang asawa. Ayon sa report, si June ang naging kalaguyo ni Bernalyn. Base sa pahayag ng isang source na unang nangyari ang pagtataksil sa bahay mismo ni June. Ito ay noong nakilaba si Bernalyn sa pamilya ni June dahil malaki ang bahay nito, bungalow, maayos ang buhay,
at si June na lang ang naiwan sa Pilipinas. Ang dalawang anak nila ay nasa abroad kasama ng kanilang ina. Habang naglalaba si Bernalyn doon, nagkaroon daw ng pagkakataon. Walang ibang tao, tahimik ang paligid. At sa pagkakaalam ng mga kapitbahay, doon nagsimula ang bawal na relasyon. May mga kwento na noong una, binigyan daw ni June ng grocery at mga dilatang sardinas si Bernalyn bukod pa sa sahod nito sa paglalaba. At si June mismo ang nagyayabang at nagkukwento sa mga kapwa niya driver na habang naglalaba daw itong si Bernalyn, ay hinatak lang daw niya ito papasok sa kanilang bahay at wala raw tanggi ang babae. Ayon pa sa kanya, ako ang amo ng tilapia ni Bernalyn. At sa loob ng bahay nila June, dahil sila lang ang tao, ay nangyari na ang nangyari. Doon sila nagbimbangan. Masarap. Ang sarap ni Bernalyn. Iyon ang kwento ni June sa mga kasama niya. At pagkatapos nilang magparaos, ay binigyan pa daw niya ng 5 kilo ng bigas si Bernalyn. At mula doon, nagsimula ang kumalat na chismis tungkol sa bawal nilang relasyon. Dahil sa investigasyon, sa mga sumunod na buwan, matapos naging katuwaan ng mga driver ang kwento tungkol kay June at Bernalyn, may mga nakita raw na pagkakataong sumasama si Bernalyn kay June. Ilang beses na nakita silang magkasabay umuwi. At may nagsabi pang may nakita sila sa loob ng tricycle, mga yakap at halik na hindi pang magkaibigan. Lalong humigpit ang mga chismis. Nang makarating kay Greg ang balita tungkol sa bawal na relasyon ni Bernalyn at June, dito na nga sumiklab ang matinding selos at galit. Para kay Greg, hindi lang ito pagtataksil kundi pagyurak sa kanyang pagkalalaki. At isang hapon, matapos pa ulit-ulit marinig sa mga kapitbahay ang pangyayaring nagaganap sa likod ng kanyang kaalaman, tuluyan nang bumigay ang kanyang pasensya. Hawak ang isang makapal na pamalong tubo. Tumungo siya sa kanto na madalas daanan ni June sa pamamasada ng tricycle. Pagdating ni June, wala nang paligoy-ligoy si Greg. Bigla itong sumulpot sa harapan ng tricycle at buong lakas na ibinato ang palo sa windshield. Dahilan para mabasag ang salamin at maglaglagan ang mga bubog. Nawalan ng kontrol si June at bumangga sa gilid ng daan. Bahagyang tumama ang harapang bahagi ng tricycle sa poste ng streetlight. Mabilis na bumaba si June mula sa sasakyan. Halatang nagulat pero handa ring lumaban. Kapag respeto at pagkalalaki ang nakataya, hindi nagpapakababa ang kahit sinong lalaking sinusubok ang hangganan. Isinugod agad ni Greg ang sunod na palo ng tubo at sa lakas ng hampas, kung hindi nasalo ni June iyon, ay siguradong wasak na ang tadyang nito. Nagpagulungan ng dalawa sa gilid ng kalsada habang nag-aagawan sa pamalong tubo. Parehong may mga galos at sugat sa braso dahil sa pag-ikot nila sa graba at sementadong bahagi ng kalsada. Naririnig ang mga mura at sigaw ng dalawang lalaking puno ng galit. Sa akin yang asawa ko, sigaw ni Greg habang pilit inaabot muli ang tubo. Gusto niya ako, hindi ikaw. Balik ni June, dahilan para mas lalo pang mabulag si Greg sa puot. Kumuha agad ng atensyon ng eksena. Nakita ng mga tambay at pasaherong dumaan ang matinding pagbubuno, kaya mabilis silang sumugod para umawat. Hinila nila ang bawat isa sa braso para mapaghiwalay, dahil kitang-kita nilang kung wala silang gagawin ay may mamamatay sa mismong kalsadang iyon. Humihingal ang dalawa, duguan, nanginginig sa galit, at may mga matang handang pumatay. Ngunit kahit napigilan ang sagupaang iyon, alam ng mga nakasaksi na hindi patapos ang laban. Kinagabihan matapos ang rambulan sa kalsada, ay mas lalo pang nag-init ang sitwasyon sa loob ng bahay ni Greg at Bernalyn. Ayon sa mga kapitbahay na nakarinig, nagsimula ang lahat sa isang simpleng tanong ni Greg kung saan nanggaling ang asawa. Hindi pa man sumasagot si Bernalyn ay agad na siyang sinundan ng iringan na naging sigawan. Lumakas ang boses ni Greg, nanginginig sa galit at pinaghalo ang selos at kahihiyang iniabot sa kanya sa harap ng lugar. Pukpok ka! Kahit noon pa, walang ipinagbago, Makati ang kipay mo. Iyon daw ang malutong na linya ni Greg na umalingaw-ngaw sa labas ng kanilang bahay. Dahilan para lalo pang lumalim ang mga bulungan ng mga usisero sa paligid. Hindi naman nagpahuli si Bernalyn
Matapang niyang sinagot ang bawat mura at ayon pa sa isang kapitbahay na nakadinig, halos lahat ng sagot nito ay may kasamang sumbat. Kaya mo ngang gumawa ng bata pero hindi mo kayang bumuhay ng pamilya. Kung sapat lang sana ang binibigay mong pera, hindi ko sana nagawa to. Halos patayin ng hiya si Greg sa sinabi ng asawa, lalo na't alam niyang totoo rin ang kakulangan sa pera dahil sa pandemya. Nagpatuloy ang palitan ng masasakit na salita. Sunod-sunod ang mura at panunumbat at ilang kapitbahay ang halos hindi makatulog sa kaba na baka may mangyaring mas malala anumang oras. Gayunpaman, ayon sa paunang tala ng investigasyon, walang pisikal na pananakit na naganap ng gabing iyon. Para bang pilit pang pinipigilan ni Greg ang sarili. Nakailang hakbang na siyang palapit kay Bernalyn, ngunit sa huli ay tila pinili niyang umiwas, huminga ng malalim at pumasok na lang sa kwarto habang ang asawa ay tumungo sa sala at nanatiling nakaupo ng ilang minuto na parang nilalabanan ang demonyong unti-unting kumakain sa kanyang isipan. Pero kahit walang dugo ang naganap ng gabing iyon, malinaw sa mga nakarinig na iyon ang gabing tuluyang nawala ang respeto at pagsasamang minsang itinayo sa pangako ng pagmamahal. Lumipas ang mga araw at hindi na nasundan ang away na iyon. Tahimik, walang sumunod na ingay tungkol sa kanila. Hanggang sa isang araw, bandang dapit hapon kinabukasan ay nakita ng ilang kapitbahay si Bernalyn na pauwi, bit-bit ang ilang grocery. May dilatang sardinas, instant noodles, kaunting bigas sa supot, at ilan pang relief goods na halatang pinaghirapan niyang makuha. Nakita raw ito ng mga kapitbahay, lalo na ng mga tsismosa sa tapat, at tinawag pa siya. "Uy, buti ka pa Berna, may ayuda ka na naman." Biro ng isa na may halong asar. Ngingiti-ngiti lang daw si Bernalyn, parang masaya at magaan ang loob, sabay tuloy sa paglakad pa uwi. Pero ang mga dilatang iyon ang tuluyang naging mitsa ng kanyang huling hininga. Dahil iyon ang naging dahilan ng isa na namang matinding pagtatalo ng mag-asawa. Dahil iyon ang naging dahilan ng isa na namang matinding pagtatalo ng mag-asawa ng gabing iyon ng krimen. Ayon sa mga sumunod na testimonya, narinig ng mga kapitbahay ang tanong ni Greg, paulit-ulit at malakas pa, "Saan mo galing yang mga dilata? Sino na naman ang nagbigay?" Ngunit ang sagot ni Bernalyn ay mariing pagdepensa. Sinasabi niyang binili niya iyon para may makain silang mag-ina. Sa mga sandaling iyon, umiiyak na ang bata. Tila sanay na sa ingay ng pagsigaw at panunumbat sa loob ng kanilang tahanan. Hindi tumigil ang murahan at sumbatan. Puro akusasyon at puro sigawan. Hanggang sa narinig na ng mga kapitbahay ang pag-iyak ni Bernalyn. Hindi ordinaryong iyak, kundi hikbing, may takot at pagmamakaawa. Pagkatapos noon ay biglang katahimikan ang bumalot sa bahay. May mga nakarinig pa ng ilang mahihinang kalabog mula sa kwarto nilang mag-asawa. Tapos ay walang sumunod. Nag-aantay pa sana ang mga kapitbahay na muling may sumigaw. Pero sa halip ay iyakan ng bata ang sumunod na umalingaw-ngaw. Noon nagkaroon ng kaba sa mga nakikinig mula sa labas. Ilan ang naglakas loob tumungo sa pinto nila Bernalyn. Nakabukas ito ng bahagya, tila walang nag-aalala na may darating. Sa pagpasok nila ay wala silang narinig kundi hagulhol ng batang naiwan sa dilim ng kwarto. Wala si Greg, tahimik ang sala. Walang anino ng tao maliban sa inosenteng bata na umiiyak na tila may nakita itong ayaw pang tandaan. At nang silipin nila ang loob ng kwarto, ay doon nila natagpuan ang malamig na katawan ni Bernalyn. Nakahandusay sa sahig at wala ng buhay, habang ang anak nilang walang muwang ay nakayakap sa sulok, umiiyak at nanginginig sa takot. Agad tumawag ng pulis ang mga kapitbahay na nakakita ng bangkay, at sa pagresponde ng mga autoridad ay sinigurado muna nilang mailayo ang bata sa loob ng kwarto. Habang tinitingnan ng investigador ang kabuuan ng lugar, ay kapansin-pansin ang dugo sa sahig at sa ilang bahagi ng pader, indikasyon na hindi simpleng aksidente ang nangyari. Sa gilid lamang ng katawan ni Bernalyn, natagpuan ng pulis ang isang duguang tubo. Mabigat ang bakal at malinaw na ginamit na sandata sa pananakit. Ayon sa medico-legal report,
Ang ikinamatay ni Bernalyn ay 2 matitinding palo sa kanyang ulo gamit ang matigas na bagay na natagpuan sa kwarto. Mayroon din siyang mga tama sa iba't ibang parte ng katawan, sa balikat, tagiliran at braso na nagpapakitang pilit siyang tumatakas o umiwas bago siya tuluyang bumagsak. Ngunit ang pinakafatal na pinsala ay ang 2 malalim na sugat sa bumbunan na nagdulot ng internal hemorrhage at agarang pagkawala ng buhay. Walang senyales na may ibang taong pumasok sa bahay maliban sa mismong mag-asawa, at wala ring senyales ng pagpupumilit mula sa labas ng pinto o bintana. Habang tinitipon ng mga pulis ang ebidensya, malinaw sa mga nakasaksi at kapitbahay na si Greg lamang ang may motibasyon, galit at pagkakataon upang gawin ang krimen. Naging malinaw din sa pulisya na ang galit na itinanim ni Greg mula sa selos, kahihiyan at kakulangan sa pera ang humantong sa marahas at walang habas na pagpatay sa asawa niyang si Bernalyn Martin. Samantala, ang kanilang anak ay kinuha agad ng mga magulang ni Bernalyn upang maalagaan, lalo na't nawawala si Greg matapos ang krimen. Hindi na ito umuwi at walang nakakaalam kung saan nagtago. Sa pag-usad ng investigasyon ay wala nang ibang pinaghinalaan. Ang mga kapitbahay mismo ang nagbigay ng salaysay. Sila ang nakarinig ng sigawan. Sila ang unang nakakita sa bangkay. At sila rin ang nakakita kay Greg na takas at tuliro matapos ang insidente. Ang dugo ang tubo na nakuha sa loob ng kwarto. Ang mga bakas ng kamay, pati ang mga kalmot at marka sa katawan ni Bernalyn ay nagturo lahat kay Greg. Sa mata ng batas malinaw, sa mata ng komunidad mas malinaw pa. Tumagal ng halos 1 linggo ang paghahanap sa kanya. May mga lugar na pinuntahan ng pulisya, mga bahay ng kaibigan at kamag-anak, ngunit palaging wala. Hanggang sa isang araw na may natanggap na tip ang mga otoridad na nagtatago si Greg sa isang kamag-anak sa bahagi ng Gomez, Santa Rosa. Agad na nagtungo ang mga pulis doon at hindi nagkamali ang impormasyon. Tahimik nilang pinalibutan ang bahay at makalipas ang ilang minuto, lumabas si Greg. Marungis, payat at tila mahina na ang katawan. Hindi na siya nanlaban. Inilapat niya ang kamay sa likod at tinanggap ang posas na parang iyon ang katapusan ng isang mabigat na konsensya na ilang araw niyang pinasan. Dinala siya sa istasyon at doon sinimulan ang formal na pagtatanong. Sa una ay pilit niyang ipinagtanggol ang sarili. Sinasabing nagpupumiglas at nanakit daw si Bernalyn kaya nagawa niya iyon. Ngunit nang ilabas ng investigador ang mga larawan ng bangkay ng kanyang asawa, kasabay ang umiiyak nilang anak na nakitang mag-isa sa kwarto, ay doon na bumigay si Greg. Tahimik niyang inamin, "Nandilim ang paningin ko, hindi ko nakontrol ang sarili ko. Yun lang," ang nasabi niya sa mga pulis. Nanginginig ang boses. Inihain ng mga magulang ni Bernalyn ang reklamo ng parricide laban kay Gregorio Martin. At dahil malinaw na may relasyon silang mag-asawa at ang biktima ay asawa niya mismo, parricide ang kasong isinampa alinsunod sa Article 246 ng Revised Penal Code na may parusang reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Hindi na rin humingi pa ng suporta si Greg sa abogado para makipagtalo. Tumango na lang siya sa harap ng huwes na parang tinatanggap ang lahat ng parusa ng mundo sa isang iglap. Tuluyang hinatulan si Gregorio Martin ng reklusyon perpetua. Paglabas ng hatol ay walang sino man ang lumapit sa kanya. Walang umiiyak, tanging ang anak nilang naiwan sa pangangalaga ng lolo at lola ang nagpatuloy sa buhay na may tanong kung bakit ganoon ang sinapit ng kanyang pamilya. Sa huli, isang pamilya ang gumuho dahil sa kahirapan, tukso at selos. At sa likod ng mga rehas na iyon, araw-araw naroon si Greg, tahimik, walang kausap, at nakatitig sa kawalan, na parang pinaparusahan pa rin ng sariling konsensya. Sa bandang huli, ang pamilya ang tunay na naparalisa, ang bata ang tunay na biktima, at ang kwento ni Greg at Bernalyn ay nanatiling isang paalala na ang gutom, kahirapan at galit kayang pumatay ng pag-ibig sa kahit kanino.
at pwedeng magtulak sa impyerno ng sariling gawain.